Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibo natin, Rimulya umamin. Nako, Kongreso nagkalaglagan na, yari na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ng ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sama na ang bayan ko sa tao-tao. So yan mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga mga karibin natin, unahin na po natin itong si DILG Secretary John Vic Rimulya, no? Sa kanya pong parang speech na ito mga kaubayan, no? Sa Cavite. Ito pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaksyon, no? Dahan-dahan po natin pakinggan. At baka magulat kayo mga kababayan. Nakalagay po dito 1 billion pesos. Yan mga kababayan. Ito pakinggan po natin to. Caravan, 1 billion pesos ang inahandog para sa atin lahat. Wala pang lagay sa akin yun ha. Ang total cash assistance, 450 million. Ang total amount of rice, 255,000 kilograms of rice na bimibigay sa inyo lahat. O, ayos ba yan? Kami, mga taga-Cavite, Mr. Speaker, marunong magpasalamat sa lahat ng dinadalo sa amin dito. Nagkakaisa kami para sa inyo, nagkakaisa kami para sa Cavite, nagkakaisa kami para sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang Cavite! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Mabuhay ang ating Pangulong Bongbong Marcos! Maraming salamat po! Caravan, 1 billion! So ito mga kababayan, ulitin lang natin muli. Baka ako lang yung nakadinig ng wala pang lagay sa akin yan. Ito pakinggan po natin muli. Para sure lang tayo. Billion pesos ang inahandog para sa atin lahat! Wala pang lagay sa akin yun, ha? Totoo nga yung narinig ko mga kababayan, ha? At mukhang hindi lang ako ang nakarinig at maging ikaw na nanonood ngayon ay narinig mo rin. Wala pang lagay sa akin yun. What does it mean mga kababayan? Ako, kayo na lang po ang bahala kung anong ibig sabihin nun. Kasi ako pag sinabing wala pang lagay, di ba? Alam naman natin pag lagay ang pinag-uusapan talagang it involves may involve po dyan na kwarta mga kababayan. Depende kung anong ilalagay, di ba? Hindi na naman lahat kwarta ang nilalagay. Yung iba yung inilalagay mga kababayan. Alright, pero dito po, no, 1 billion pesos no, ang binigay sa Cavite mga kababayan ni Speaker Martin Romualdez kasi si Speaker po no at PBBM no, pinasalamatan po sila ni John Vic Rimulya mga kababayan. Kaya yan, mga taga Cavite, may utang na loob pala kayo ngayon. Kay President Bongbong Marcos Jr., wag naman sana. Kunin nyo yung pera dahil sa pera naman yan ng taong bayan, pero bumoto po kayo ng naaayon sa inyong mga pag-iisip, no? Tamang pag-iisip. Yan, ha? At yung mula talaga sa puso ninyo, nako po mga kababayan, ingat-ingat. Ito pa, pasadahan din po natin ito, no? Balita, mula po sa balita 14 minutes ago. Hindi na umano magagawa ang 3.5 billion dollar Makati City Subway Project na plinano noon pang 2018. Nako, bakit kaya mga kababayan? Ito pa naman yung ipinagmamalaki ni President Bongbong Marcos Jr. Na nangako siya, di ba, bago magtapos ang kanyang termino or bago matapos siyang maging pangulo, magkakaroon na tayo ng subway sa Pilipinas. Paano ito? 14 minutes ago.
Hindi na umano magagawa ang $3.5 billion Makati City Subway Project na plinano noong pang 2018. Sablay na naman. Hindi itinidhana. Nako po. Yung Makati Subway Project daw, hindi tinadhana mga kababayan. Pero bakit ganon? Di ba? Hindi pala tinidhana, pero yung announcement ni President Bongbong Marcos Jr. ay before mag-end ang kanyang term, may sabi ng operational, sabi niya. Nako, sabi na nga ba, budol na naman yun eh. Sabi na nga ba budol na naman yung pangakong yun. Nako po. Ito pa mga kababayan, si DOTR Secretary Vince, no? Sabi niya po dito, Secretary Vince Dizon, people do not feel safe in our street. That is the reality. The sad reality. And I've been directed by the President to act and fix it. Nako mga kababayan. Ito naman po, kontra naman po ito sa sinasabi ni Speaker Martin Romualdez na ang streets daw natin ngayon ay very, very safe. Even, sino bang nagsabi pa? Si Marbel yata, di ba? Sa General Marbel, yung PNP chief natin, nagsabi rin na, nako, mas safe na ngayon ang street ng ating mga kalsadahan, no? Yung mga tao, mas feel nila safe na ngayon. Pero, kontra naman ito dito sa sinasabi ni Secretary Vince Dizon. Ito ang sinasabi ko palagi mga kababayan. Iisang gobyerno, iba't iba ang sinasabi. No? Hindi mo alam kung kanino ka pa maniniwala. Di ba? Pero mas ako, I think, and maybe you also, mga karibin natin, will agree to Secretary Vince Dizon that people do not feel safe, no, in our street today, mga kababayan. Pero bakit ganun? Bakit yung DOTR ang sa bagay street no? Sa kalsada. Pero dapat yung mga police din, di ba? Yung PNP, ay gumawa rin sila ng paraan to make the people safe, feel safe, no? Sa ating kakalsadahan mga kababayan, no? Kasi hindi lang naman po itong mga trapiko ang nagpapadelikado sa buhay ng bawat isang Pilipino na nasa kalsada. Even, no, yung mga bad elements of the society, no, nandyan rin yan sa kalsada. Kaya kailangan kayo po ay gumawa ng paraan para mawala ang mga ito, mga kababayan, sapagkat kapag patuloy itong nangyayari, baka bumaba ang ratings, no? At wala na talagang magtiwala sa ating gobyerno. Yan mga kababayan, di ba? Posible yun eh. Ito pa mga karibin natin, pasadahan din po natin ito, no? Campaign period for election 2025, generally peaceful, says Comelec. Ito naman po ang balita sa JME News mga kababayan, no? Despite incidences of violence, may mga insidente ng mga, di ba, crime in relation to election, no? Despite of incidences of violence, the Commission on Election said that the campaign period for 2025 election, no, has been generally peaceful for so far. Generally peaceful ang buong Pilipinas, kahit ang Negros Island region generally peaceful. Chief George Aaron Garcia told reporters, nako naman, Negros lang palang basihan para maging safe ang Pilipinas, no? Dapat minimension mo lahat, Pilipinas di ba? Kahit ang Negros Island region daw ay peaceful. So, what is in Negros, no? That is not in other region, mga kababayan, no? Well, anyway, pag sinabi po ni Comelec Chairman, teka. Pag sinabi po ni Comelec Chairman Garcia na peaceful, abay, wala tayong magagawa, peaceful yan no?
Pero tanungin ko lang yung 'di ba yung mga nanonood sa atin dito, iba't ibang lugar 'yan no? Iba't ibang lugar sa Pilipinas. So paki-comment nga talagang peaceful nga talaga sa inyo ang eleksyon mga kababayan. Nako po. All right. Ano po ang inyong opinion diyan? I-comment nyo lang po at eto. Ang matindi mga karibin natin. Mula pa rin sa balita, in case you missed it, ipinagpalagay ni Vice President Sara Duterte na gumagamit talaga ng illegal na droga si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil hanggang ngayon hindi raw ito nagpapa-drug test. No? Bibi Sara sa tanong kung nagdodroga si PBBM, well, mag-assume na lang tayo na totoo. Nako po. Sa bagay, kapag kasi ikaw ay hindi parang silent means yes po mga kababayan, di ba? Ang tagal na, no? Ang tagal na pong hinihiling ng taong bayan na magpa-drug test po, no? May basehan naman kung bakit po siya magpapa-drug test. May kumalat na video, lumabas po sa Agent Morales that testifying that his name, no? Is on the record mga kababayan. So, ano pa? Ano pa ang dapat patunayan ng taong bayan, no? Bakit hindi magpa-drug test po ang ating Pangulo? Napakatagal na po nitong issue na ito mga karibin natin. Pero hanggang ngayon, no? Hindi pa rin nagsasawa ang ating mga kababayan na sumigaw na please, no? Kasi para ka ring driver ka ng bansa natin. Once na ikaw ay, 'di ba? Sabi nga ni former President Duterte, lagyan mo lang ng isang adik ang isang pamilya, magma-malfunction na 'yan. That is also the situation ngayon natin. For example lang, hindi natin sinasabing totoo hangga't hindi nagpapa-hair follicle test, no? For example, aliktos ang ating presidente, hindi ba magma-malfunction ang lahat? And what do you think is happening today? Is it malfunctioning? The government malfunctioning? Is the government doing its job? No? Is the government thinking right? Thinking right of making decisions? Like for example, pagbibenta ng gold reserve, nag-inisip ba nilang mabuti kung anong magiging resulta noon, mga kababayan? Diba? Kaya siguro yung inflation natin, mga kababayan, no, ay patuloy na tumataas because the Philippines is the one, no, isa sa pinakamataas na nagbenta ng gold, mga kababayan. Nako. Anong masasabi niyo diyan, mga kababayan? Totoo ba? Anyway, i-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan po natin ang video ito at bigyan natin ng reaksyon. Ang title po nito, nako po, biglaan to, nagkalaglagan na napaamin na. Di nakaligtas mga kabaro, damay lahat, nabulabog. Eto mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon ang video ito. Eto na po. Ito ang nakakagulat para na trending sa mundo ng social media ang di umano'y balitang ang tapang-tapang ninyong pag-inita ng Vice Presidente tapos ngayon kayo palang iyakin ng matikman ng ganti ni Vice President Sara Duterte. Maghanda-handa na kayo kasi lumipad na ang Agila ng Davao. Binastos ninyong Vice Presidente, ngayon matitikman ninyo ang batas ng isang ape. Congressman Benny Abante tostado kay Vice President Sara Duterte. Ito ang breaking news na nagpagimbal sa kampo ng kongresistang si Benny Abante kung saan walang pagdadalawang isip at buong tapang na binanatan ni Vice President Sara Duterte ang nasabing kongresista sa mismong baluarte nito. Pinakita ni Vice President Sara ang mismong larawan ni Benny Abante sa isang rally kung sana'y nakadila ito. Sabay sabi ang Vice Presidente na ang mga taong nakadila ay isang sinyalis ang pambabastos kaya dapat iwag di mo nang iboto ang isang politikong bastos. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, talagang lahat ay may kabayaran.
kung ano man ang ginawa mo sa kapwa mo ay talagang ganun din ang mangyayari sa iyo. Ito ay pagpapaliwanag ng marami sa ating mga kababayan matapos nga kumalat ang video kung saan ay walang dadalawang isip at buong tapang na binanatan ni Vice President Sara Duterte si Congressman Benny Abante sa mismong baluarte nito, kung saan ipinakita ni Vice President Sara sa publiko ang larawan ng nasabing kongresista kung saan nakadila ito. Ayon pa sa Vice Presidente, ang taong nakadila ay isang ugali ng taong nambabasto sa kapwa. Kaya naman dapat ay piliin mabuti ang iboboto at susuportan sa darating na 2025 midterm election at huwag di mo nang iboto ang mga tumatapong bastos na politiko. Dahil nga dito ay pumalag naman ang anak ni Congressman Benny Abante at kanyang sinabi na pupunta lang daw si Vice President Sara Duterte sa kanyang lugar at magsasalita ng kung ano-ano na wala naman daw naambag ito sa kanilang lugar. At tapos nga naging official statement na ito ng anak ni Benny Abante ay hindi naman nakapagpigil ang isang well-known vlogger at agad-agad niyang sinampal ang katotohanan ang anak ni Benny Abante. At ayon pa sa kanyang official post online, anak ni Benny Abante yung nagwawala dahil sa galit niya kay Vice President Sara. Ito isampal mo sa pagmumuka mo ang naitulo ng Office of the Vice President sa iyong distrito. Akala mo wala pero meron. Their Councilor Priscilla Abante, you said po na walang natulong si Vice President Sara sa City of Manila. I respectfully submit some of the disaster and risk relief outreach programs of the Office of the Vice President of your perusal. Disaster and relief pa lang yan. Di pa kasama yung ibang programs like medical, negosyo, education and others. Para lang malaman mo na meron, kasing sabi mo wala pero meron. Example lang sa baba. Some lang po yan ha, tsaka 2024 pa lang yan, wala pa yung 2022, 2023, and this year and other months wala pa, tamad kasi ako, thanks, end quote. Ang naging official post na ito ng well-known vlogger, talaga namang nasampan ng katotohanan ang anak ni Benny Abante matapos nga itong inihayag ang lahat na naging projects sa pagtulong ng Office of the Vice President sa kanilang lugar sa Manila na siya namang kinuhaan ng budget ng Kongreso. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan nagsasabi na talagang masakit ang katotohanan, lalong-lalo na kapag nasampal ito sa pagmumuka mo. Pero dagdag naman nila ay wala naman daw talagang karapatang magalit ang anak ni Benny Abante or si Benny Abante mismo kay Vice President Sara Duterte. Kasi kung tutusin ay mas malala pa ang kanilang ginawa dito sa Vice Presidente. Correct, di ba? Tama po yun mga kababayan, no? Sila po ang nag-una. Ibig sabihin, pag sila ang naninira, pag sila ang tumitira sa Vice President Sara Duterte, okay lang. Pero pag sila po naman ang binabalikan nito ay hindi pwede magsalita. No, hindi pwedeng batikusin dahil para kayong mga santo, di ba? Ang mga mo, hindi nga mga santo eh. Malabang maging santo ito. Tingnan nyo naman ang pagmuka. Yung nakadila kanina. Pakita natin yung nakadila na ano. Saan ba yun? Yan. Yan mga kababayan. Mukha ba yung santo? Parang hindi naman santo ang pagmumukha ni Benny Abante. No? Pag si Benny Abante po ang nagsasalita against Vice President Sara Duterte, okay lang sa anak ni Benny Abante dahil sila po ang nagsasalita, di ba? Against to the Vice President. Pero pag ito naman pong si Vice President Sara Duterte, no, ang nagsalita, at parang ipinagtatanggol lang naman ang sarili or Romeres back lang sa mga pinupukol nila, ibinabato nilang mga dumi, no? Parang gusto nila, wag ka nang magsalita, no? Accept ka na lang, accept. Anong akala nyo? Loko rin yata ang mga ito, mga kababayan, no? Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga karibin natin, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walang bayan mo, sa nagdadakaw ka.